military equipment. Sa halip na umasa lamang sa imported na kagamitan, binibigyang diin ng Taiwan ang pagbuo ng sarili nilang advanced weaponry at defense systems. Ang mga makabagong missile interceptors, drone technology, at naval ships ay ilan lamang sa mga proyektong isinagawa upang patatagin ang kakayahan ng Taiwan na ipagtanggol ang sarili nito. Ang pagtutok sa local production ay nagbibigay hindi lamang ng mas mabilis na access sa mga kritikal na kagamitan, kundi pati na rin ng mas malaking kontrol sa mga teknolohiyang pangmilitar na mahalaga sa pagsasakatuparan ng kanilang defense strategy. Bukod sa pagpapalakas ng kanilang sariling kakayahan, ang Taiwan ay patuloy na nagtataguyod ng regional alliances upang magkaroon ng mas malawak na depensang network. Sa rehiyon ng Asia-Pacific, ang Taiwan ay aktibong nakikipagtulungan sa mga bansang tulad ng Japan, South Korea at Australia upang palakasin ang kolektibong seguridad. Ang mga regional drills at intelligence sharing agreements ay ilan lamang sa mga inisyatibang nagpapatibay sa kanilang depensa. Sa pamamagitan ng kooperasyong ito, nagiging mas mahirap para sa mga kalaban na magsagawa ng unilateral action dahil alam nilang haharapin nila hindi lamang ang depensa ng Taiwan, kundi ang isang mas malawak na network ng mga kaalyado. Malaking bahagi rin ng estratehiya ng Taiwan ang pagkakaroon ng isang long-term security pact sa pagitan ng Estados Unidos at Taiwan. Ang kasunduang ito ay nagpapakita ng matatag na commitment ng US na protektahan ang Taiwan mula sa mga potensyal na banta. Bagamat hindi ito isang formal na treaty, ang mga regular na konsultasyon, defense agreements, at military sales ay nagiging pundasyon ng matagalang ugnayang pangseguridad. Ang ganitong klaseng security framework ay nagbibigay ng kumpiyansa sa Taiwan na, sa oras ng kagipitan, may kaakibat silang malakas na alyado na handang tumulong. Bukod pa sa tradisyonal na military defense, sinisikap din ng Taiwan na palakasin ang kanilang cyber defense initiatives. Sa mundo ng modernong labanan, ang cyber warfare ay nagiging mas mahalaga. Kaya't ang Taiwan ay bumuo ng mga pambansang programa upang protektahan ang kanilang critical infrastructures mula sa cyber attacks. Ang pagbuo ng mga cyber command units, pag-hire ng mga eksperto sa cybersecurity, at ang paggamit ng mga advanced monitoring systems ay ilan sa mga hakbang na isinasagawa upang mapanatiling ligtas ang kanilang government networks, power grids, at financial systems. Sa ganitong paraan, nagiging mas resilient ang Taiwan laban sa mga banta sa modernong information age. Higit pa sa mga teknikal at militar na estratehiya, ang Taiwan ay patuloy na itinataguyod ang demokrasya at human rights advocacy sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang commitment sa mga prinsipyo ng kalayaan, pantay-pantay na karapatan, at transparent na pamahalaan, nagiging mas madali para sa Taiwan na makakuha ng pandaigdigang suporta. Ang mga kampanya sa international organizations, cultural exchanges, at economic partnerships ay nagiging instrumento upang mas marami pang bansa ang magbigay ng suporta sa Taiwan bilang isang malayang demokrasya. Ang paninindigan para sa demokrasya ay hindi lamang isang moral na tungkulin, kundi isang makapangyarihang estratehiya upang tiyakin na ang Taiwan ay hindi mawawalan ng kakampi sa harap ng mga hamon sa rehiyon. Sa kabuuan, ang mga estratehiyang ginagamit ng Taiwan upang mapanatili ang kalayaan nito ay malawak at masalimuot. Mula sa lokal na produksyon ng mga armas hanggang sa pagbubuo ng mga pandaigdigang alyansa, mula sa modernisasyon ng cyber defense hanggang sa patuloy na pagsusulong ng demokrasya. Lahat ng mga hakbang na ito ay naglalayong tiyakin na ang Taiwan ay nananatiling matatag at handa sa anumang banta. Sa gitna ng isang rehiyon, kung saan ang mga hamon sa seguridad ay palaging nagbabago, ang Taiwan ay hindi lamang umaasa sa lakas ng iba, kundi patuloy na pinapatibay ang sarili nitong kakayahan. Sa pamamagitan ng ganitong estratehiya,
nagiging mas maliwanag ang posibilidad ng isang mas ligtas at mas maayos na kinabukasan para sa isla at para sa mga tao nito.